The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. Let us pray. Father God, once again, thank you so much for everything that you have done for this uh, whole week, oh Lord God, for the whole week that you are with us. You never leave us or forsake us. You always are with us, oh Lord God, hallelujah, because you love us so much. And we pray, Lord, that you will bless us with your holy presence, with the spirit of understanding, that your words, oh Lord God, can be able, oh Lord Jesus, to strengthen your people. His words, oh God, will give us more courage to serve you, to honor you, oh God, and to please you at all times, oh Lord. Bless us all together and continue to cover us with your presence, blood. In Jesus' mighty name we pray, never will say, Amen. Now, please be seated. The message of God this morning is about vessel, panudlanan. In other term is utensil, vessel or panudlanan. Now, let's see that next slide. Okay, matud pa. Morning ang ordinary vessel, wood and clay, hinimo, pinagi sa kahoy or uban, ang uban clay. The other one, the next slide is the golden vessel or silver vessel. So, panudlanan nga, bulawan or silver bakha. Okay, so parehas sila nga gamiton pero the process for these vessels, nag-differ sila. Nag-differ sila. Now, let's go back to the verse. Yung dini in wealthy, or in now in great house, na akong balay, or yung great house or wealthy house, ang wealthy house, dako nga balay, balay maginas dato. Kay kasagara sa balay sa pobre kamay, ragi kay kamay may budget. Kung dako nga balay kay dako man pug budget kay di man pwede magpadako-dako kay gamay ra budget di ka pug gahuman walay dingding ang ending walay dingding kay kulang na sa budget. So in great house ang gagamit sa ASB is great house sa dako nga balay na kuno dili lamang mga panudlanan or butanga, bulawan or silver, but naapoy mga butanga hinimo sa kahoy, hinimo sa clay. Okay, ang uban para sa honorable use or dulunggod nga kanang paggamit, and some for dishonorable ang uban is para sa ordinary nga use. In the ASB, in the NLT, tanaw na yun sa pag-asulti. Okay, NLT, the second slide. So, dini nga, in a wealthy home sa panimalay sa adunahan, ang uban ng mga gamit, hinimo sa bulawan, ang uban silver, ang uban food, pinahimo sa kahoy, ang uban sa clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. So, kadang mga mahalon, gamiton gyud sa special occasion. No, mga mahalon, nga mga gamit, gamiton gyud sa special occasion. Ang ordinary, gamiton sa ordinary day or mga everyday gamit. Kay ato, it's biblical jud nga ang mga special nga mga gamit, special nga mga butang gamiton sa special occasion. Hello, special nga mga gamit, mahalon mga gamit, gamiton sa special occasion. Ang mga baratuhon, gamiton sa ordinary use or daily use or everyday use. Now, let's move on to the next one again. Okay. So, muna ordinary vessel made of wood and clay. The next one is the golden vessel and silver vessel. Let's proceed to the next slide. So, processing the vessel. Ang pagproseso sa vessel kay dili na sa mahimong ingatog hitsura kung wa ni agid proseso. So, the gold and silver vessels are processed through the machine with fire. Ang bulawan ug ang silver or plata nga mga panudlanan, mga gamit, giproseso pinaagi sa machine nga moagi og kalayo or naay kalayo. Okay, let's move on to the next one. So, tools or items in processing area. Ang mga gamit or mga butang na makita nato sa processing area, o gani ipakita nato unya. So, munang vessel molder, na vessel molder unsa nga size ang gamiton, dako ba gagmay, large, big, small, or sana sa mga size vessel molder daga na siya unsa din ang kan, okay, then hammer dukduk ay dukduk unya dukdukon, na fire, na water kay after ikuan sa fire iadto na pud sa water, and then napaday oven, okay, naapay heater, naapay ashes mga abo, cutter para pang putol,
shaper para ma-shape ang unsa nga design, unsa na cleanser para ma-cleanse siya, unya refiner para mo refine gid siya nga dili na gaspang. Okay, ingan na siya. So upon seeing this video while I was watching to add on this kanang as part of this message in connection with the message, grabe gid makita nimo nga grabe gid ang process. From ugly to beauty. From nothing to something. Pagkanindot kisa na. Okay, let's move to the next slide on that. So the processing period, it takes a long period to process a vessel. Taas-taas gid nga proseso nga mahuman ang usa ka gamit nga kanang andam nang paliton sa buyer. Thus patience, endurance, faith, love, and passion to do it needs is really needed. Busa ang pasensya, ang endurance, ang paglahutay, paglahutay sa molder o paglahutay sa i-process needed. Ang faith nimo nga mahuman ra lagi ni maka move on lagi ko, makapadayon lagi ko sanan. And love, because kung wala kay love during sa process, imo na pag-itsa to. Muna makita na to niya. Pag-itsa nito pagsipaon na. Because dito sa processing area, kabalo mo sa processing area, abog gubot. Hello? Dito na sa display area, dapat dili abog, dili gubot. Pero sa processing area, abog, gubot, ug di jud maayo ang environment. Hello? So to, it needs patience, endurance, paglahutay, faith, and love, and passion to do it. Nga naman, dili lalim. Dili lalim. Okay, next, move on to the next slide. Okay, processor, ang tig process. God is the author and processor of processing a vessel. Ang Dios ang author o ang processor, ang mo-process sa processing a vessel sa pag-process sa iyang gamiton. Vessel means gamitunon. Hello? God uses man, letter B, another processor. God uses man or woman as processors of a vessel. Usay ang Dios mo gamit og tao, babae man og lalaki, as processors of a vessel. Okay, next slide. Now, ayun din 2 Timothy chapter 2 verse 21 English Standard Version. Kanina about sa gamit sa panimalay. Unsa to mga silver, gold, mga vessel, honorable use or matod pa sa special use and dishonorable or for everyday uses only. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Sabi, busa, ang bisan kinsang magpahinlo sa iyang kaugalingon from what is dishonorable. Kay naagi tay mga hugaw, musugutag sa dili. Naagi tay mga hugaw, gusto ni Lord, malimpyuhan ta na sa everyone cleanses himself from what is dishonorable. Gusto ni Lord, the processor, the master, matud pa, nga diin, mahinluan jud ta, malimpyuhan jud ta, nanuman, gusto niya gamiton ta, as a vessel for honorable use. Hello? Gusto niya gamiton ta para sa dulungganon nga paggamit, honorable use, set apart as holy. Gusto niya nga, ang magamit as honorable use, magpapkabalaan ta. Igahinta niya, iproseso ta niya to become holy. Para sa kung nag-purpose, useful to the master of the house. Magamit ta, galimutunon ka ita sa tag-iya. Sa labaw nga kuan sana the master of the house ang agalon sa balay panimalay, ready for every good work. Now, so if anyone cleanses from himself from what is dishonorable, let's move on to the NLT. Anak ta sa video karon. Sa NLT, if you keep yourself pure, kung imong tugutan mo kagalingon maputli ka, you will be a special utensil for honorable use. So it's up to us kung magpa-cleanse gid ta. Dili ang Dios mampugos.
Kato, kung magpaputli ka, you will be a special utensil for honorable use. So ganina ko to gipakita nako mga gamit. Pero dili gusto ni Lord nga mogamit na siya sa mga gamit. Gusto niya mogamit siya sa mga tao nga iyang gustong gamiton para sa iyang kahimayaan. Dili ta maluwas kung wala gigamit si Lord. Hello? Kay nahimo silang vessel ni Lord nga maluwas ta. Okay. So if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean. You will be holy. And you will be ready for the master to use you. Kaya dili pa kuno ta ready nga gamiton sa Dios kung dili pa ta ma-cleanse nga naman. Ha? Kaya nga naman dili pa igo. But that is why let's proceed to the video para we can understand deeply on this verse. Okay, proceed to the video. Okay. So this is the processing video. So muna siya ang fire. Makita nato. Dito na siya sa processing area. So, i-forward lang nato. Ipakita na ko sa inyo how this video will help us understand about the vessel, about the scripture that we read as our text. Okay. So, ato makita na na naay ashes din naay mga abo. Grabe itong abo, ipang lukluk dito, ipang dukduk dito. Ibutang siya sa hudno, o ibutang siya sa molder. Ang katunga puthaw, okay, asat o katong silver, or ang tawag ani, sige ni, murag stainless. Hapit na? Play na siya. Okay, so because this is 16 minutes nga video, pero i-cut off na ko, i-forward lang ako kung gusto na ko inyo makita, para we can understand clearly about how this process is being done, and then maka-add on sa atong understanding nga ingana sa usahay ta process ni Lord from ugly to beauty, from ashes to being cleansed. So this is the fire. Kabalo ka mo unsa ni siya? Okay. Kana siya nga fire, lahi na siya kana kana siya nga fire, yabupan na siya dito sa udno, naa na to siya lalong backwards sa ta o na siya. Okay, ito sa i-post na jud. Okay, ay sa backwards sa ta jud na. Okay, kana nga fire parang ibubo na siya dito sa molder. Kay para muon na siya kung mabutan na dito, muon na siya nga paglimpyo na to, mahimo na siyang hamis na siya, nindot nga siya tanaw. Sige, bubo siya sa bangag. Ilanom anang bangag na dito ang molder kato. Mo na siya. Katong gipangbuga, okay, katong gipangbuga ganina mo utong mga ashes, mga abo. Muna na siya, muna siyang shape, muna molder. Muna molder kana na. So, naa dito giputang sa una. Tanaw mo palibot na, hugaw dili. Hugaw, mga abo na siya, mga ashes na siya. Okay, so sige, let's see that. Okay, mga abo tong gipanguan. Mo ni siya karon ang pag-refine. Okay, mo ni ang pag-refine. So, tanaw na to. Okay, mo ni siyang area. Takan kay gibitay-bitay, you could not see beauty in the processing area. You could not see beauty in the processing area. Di ka kita beauty. Pulos dark, puro hugaw. Okay, naman na siya. Processing area. Siya na nag-process mga abuto dito. Mga utensils, mga tools, or mga items gamit sa processing. So, iyan nang gikuan ang katong sa to. Abo na siya. O, iyang gibutang dito sa molder. Gibutang sa molder, sa abo. Gibutang niya. And then, kung sa buhato niya, butangan pa gina niya. O, butangan pa gina niya. O, mga ashes na siya. Okay, butangan niya ashes or mga abo. Iya din gisansan din ayo o gisansan niya ayo. Muna process. Dili lalim. Ikaw nga gabuhat ana, pwede sa imong ilong manulod o gidukdok pa na siya gidukdok. O tanawa. Grabe dinukdukay. Sometimes ginadukdok ta ni Lord. Sometimes mura og kanang di ta kasabot sa tong galingon nga murag daghan ba kaayon ka, daghan ba masimutan unsa ba ni. Sumo na siya ang molder atod pa sa kanang atong gipaan nga video, and then okay, so giplaster ginluan na pud siya. Okay, tapos ginluan gid siya ayo para nga walay mga maghatag roughness. Okay, nana po siya item nga gibutang para sa to, para sa process. So nana po ingat to ka simple, pero kung dili to, kung mag-neglect to siya, man nagdili na siya to ang pagresulta sa iyang final nga
final nga item. So nga na back to back siya. Okay, back to back. Okay. So okay, na siya dayon. Butangan na po siya. Butangan na po siya item mo sa atong ibutang ato. And dito na po siya sa kalayo. Okay. Kuan na po siya sa kalayo na agipainitan. Mo na nagisugban na ni sa kalayo. Kana dito, katuan na dito sa kalayo tong gibutan niya ganina. May mga panahon nga, inga na, murag init kaysa nan kalayo, kaysa nan atong gibati nga, murag pa ni grabe, init kaayo ang akong kinabuhi. Daghan nagpainit sa akong kinabuhi. Na-feel na kong kainit because that's part of the process. Because God wants you to be used for His kingdom. Dili ta magamit kung di ta maagis process kanang sa to maagi ta sa kalayo sa mga istorya mga pulong nga grabe kahait muna siya wata ni agig literal na kalayo but spiritual fire. Ito that's not my word like fire. Jeremiah 23 verse 29. Dili ba nga kung pulong sama sa kalayo. Ang usay mga issue nimo, mga accusations nimo wala ba kalayo. And that's part of the process for you to become a vessel used for to be used by God for His glory. Mo ni siya. Hello, lahi na pud na siya nga ang katong abo nga kuan sa to. Butang dito na grabe mo na siya ang hitsura sa lake of fire. Nga na hitsura sa lake of fire. Asa gibubo dito kay na siya purpose nga muutoy magpahatag og good texture kung i-remove na siya, i-refined na siya. Okay. So na ang abo na nagikuan na gipanguan na siya. So gidukdok na dayon okay para mugawas kay mo man na siya ang katong vessel nga iyang ipagawas kung mahumana. Okay, let's move on to the next forward tagamay John. Okay, so gisuod na po siya sa oven. Okay, gisuod na po siya kay lutuon na po siya. Kanina kalayo na siya sa molder. Karon na siya sa molder, na po siya sa oven, kalayo na po. Okay, di ba nagkalayo? Oven. Pero wala na siya sa molder. Na yung mga panahon nga murag sa gunson ang init sa atong kinabuhi sa gunson nga na prito nga ay di na ako masimba nganong murag magbanat-banatan ko pulo sino. You are wrong. Because you are processed by the Lord. Di na ako masimba. Murag ako gigigo ato. Because we do not understand that we are undergoing process. Hello. Gi-process ni Lord. So mo ni karon, ana gidukdok na pud ana pud some another so mo ni siya karon nga mugawas na siya karon nga ito mo na siya mo limpyo na mo na mo tanawa ganina perti pangita karon mo na to gikuha na to mga hugaw. Okay, gikuha na to mga hugaw kanila na pud siya gidukdok na pud siya matili idukdok na pud siya una ang iya na pong likod ang limpyuhan aron mo sinaw ganina perting pangita. Tanawa na nakuha na ang mga kuan sa bronze. Diba? Unsay ni tabo? O kana gikuan na po siya. O tanawa. Gikuan na po siya. Gi-refine siya. O tanawa itsura. Ganina perting pangita. Karon tsada na kay sanan. Okay. Kana i-color naman na siya sa likod. Inga na siya. No? I-process na ni Lord para mahimong beautiful vessel. Clean vessel. Na yung mga panahon nga murag grabe gyud ba katong paglimpyo ganina katong stainless ganina nga gilimpyuhan ng gawas ng dayon tong mga kana buto ni gawas na din iyang beauty ngano ni gawas ang beauty because of the fire wala ni man nakuan ganina tong napatoy human ato sa fire ilaba itusno pa to sa water gikan sa fire iadto po to sa water da karon iba wala ni kuan din ha wala din sa tubig wala na to katong isa ka kuan kana gikan sa kalayo itusno na po sa tubig. Na yung mga panon kalayo kisa nang grabe ka na usay pud bugnaw pud kaysa nang bugnaw pud ang mensahe sa Ginoo kay mo unang process. Sometimes ang pulong sa murag kalayo nga murag ito kita giigo feeling na to kita giigo tinuod man gid pud kay undergo tag process sakto dili. Human sa kalayo asa lapit sa tubig sa bugnaw arang-arang ang wali karon kay to murag tubig amen ba nakasabot na mo. Hello. We undergo process and we will undergo sa to kini. Muna gikuha na. Gipa-refine na siya. Ang pangit kay ganina kitsura karon na tsada na. Hello. So the process is not easy. Kaya nanggawas ng mga hugaw. Nanggawas sa tumutong pangit na siya tanawon karon tanawan ni kuha na sino. Makapanami kanina di ka kapanami sa pangitaan ni. Pangitaan ni uy. Pero along the process mo gawas ang beauty.
Amen. Along the process mo gawas ang beauty. That is why kung kamo naka-feel og ingani nga murag di ka kasabot init kay sanan unsa ba ni nga mura man ko gibalas-batan mura man ko og bira-birahan ani. Congratulations kay gino-process ka ni Lord. Amen. Ayog pangluod. Ayog i-personal. Sabihan po na. Hindi siya ko pusing barihan. Okay. Tunong di kasi sa akong kinabuhi. Ano to? If you want to be pure, kinahanglan nga, magpaputli kita. Karang gamiton tas Ginoo. Let's proceed to my slide. Praise be to God. Hallelujah. So, ugly look to beautiful. Our past or even our present may not be beautiful but ugly. But as we allow the Lord to reign us, ang atong kagahapon or atong karon, siguro dili jud nindot dili kitsyada. But ugly pangit jud kaysanan. Pangit atong sinultian, pangit atong mga atong linihukan, pangit atong dinamitan kay murag wa gid tay wali dati class pag kinabuhi ambot lang ani. Bisag pag-ilis mo di kaganahan. Hello. Diba? Dahil yun. Ito, ugly. So ugly. But as we allow apan kutugutan nato si Lord to reign us. Kumuhari siya, nasa design para nato. Amen. Kumuhari siya atong parion, nasa design. Hello, nasa design. Kung sign up na nga, okay Lord, I will allow you to shape me, to mold me, to make me as your vessel. To allow the Lord to reign us, to process us. Matod pa. Tugutan nato si Lord nga muhari nato. Siya magbuot, dikta mo ang kontra. Hello? Dili kami nguntong katong vessel ito nga. Ay ko pala big pa na. Duot ha. Ay ko pala big duk ha. Hello? Di kita maingon. So nga na, ipahari gid si Lord to process. Nasi mo process atong kinabuhi. Mo undergo lang ito sunod-sunod lang ita bahala sakit sige Lord, sige lang Lord. To mold us, moldahon ta. To cleanse us or nimbyuhan ta. Di ba kanina pangit ito ganyan na? Abog kaysanan itong or gray. Pag resulta na, kasi manita po, lo, ni sinaw no? Makapanami na ta. Di ba makapanami na siya? Guwapa di ko ba? Oo. Di ba? Nga na, makapanami na dahil tangan na. Guwapo gila siya. So to cleanse us and to refine us, i-refine ta ng atong mga kinaiya nga ambot lang, jud nga grabe gid makapandul. Ato sinultian, murag makapandol siya atong kinultian, murag mayon nga so mato siya manulti ay. Kanahan. And our ugliness is gone. Ang atong pagkapangit mawala. Di ba ganun nawala na itong pangit nga hitsura? Amen. Nawala ng pangit nga hitsura. Pero before nawala ang pangit nga hitsura, grabing kiniskisa. Di ba kiniskisa na nangapaknit, ito nangapaknit. Kaya during sa process, daghan mga paknit. Ang tanang kwaknit. Amen. Hello. During sa process, daghan mga paknit. Pakniton tong angay, pakniton kwaon tong angay, kwaon. Kay ano mo gawas ang beauty nga gusto nila mo gawas. Aron presentable naka og daghan may hala ka chado onyo uy. Ako nang tani pero ako ko'y badji. Igo lang siya kustan. Hello. Diba? Hello. Sa to refine us. Matod pa ugly, to refine us, ugliness is gone. Ang pagkapangit mawala. Hello. Glorious beauty manifest. Ang pagkanindot ka istandan hitsura mugawas na gyud. Ingana. Ang atong mga kapangitan. Hello og kapaitan. Hello. Kwaon ni Lord, laksion ni Lord. Kay kung dili malaksi na, wa joy beauty. Og di ang Ginoo malipad tanaw. Karon sa una pangit lang gyapon ka. Karon pangit lang gyapon. Hangtod ka sa mga pangit. Hello? Pwede ganon? Pwede ganon? Yes. Gusto ni Lord nga makita ng beauty. Pero mo undergo pag-process. Og sakit na gid kay tupod. Sakit mo to tanan ganina. Sakit mo dili. Sakit. Dukdukon ka, libutan kag abo. Ano sa man ka nabuhay ano
unsa naman ni uy sa utan di man ingani di makalagod si Ginoo hindi na lang ko padayon sige kung gusto gawin pero balay padayon sige wala man gagawin focus hello ganon lang yun wala may pinugsanay sa langit gusto nila maluwas pero pananino pero pare kung ganina sa kang Lut nagibiragis angin dali na taka na o salamat sa Ginoo na agi mo bira nimo salamat sa Ginoo kinsa ini bira nimo kinsa ay ibirahan nimo. Let's move on to the next slide. Okay. Praise be to God. The next slide. So, ingon ni Lord, para gid mahinlo ta mahimutang honorable vessel or special utensil. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Run from anything that simulates youthful lust. Isagid ni. Ang makapahugaw nato nga dili ta magamit sa Lord, dili ta mahimong vessel niya, dili ta niya mahimong panudlanan sa iyang katuyuan nga mahimutang galamiton kini gyud pangibog sa uno. Youthful lust isa. Run from anything that stimulates youthful lust. Likayi ang tanang butang nga makapaaktibo sa imong pangibog sa imong unod. Kabalugi si Lord. Di ba kanus aman ni mga batan-on musupak sa ginikanan. O kanus aman ng anak musupak sa ginikanan. Sa bata pa or batan-on? Sa batan-on grabe gid musupak tungod sa gugmang gibaha. Namuoy nakapapaha, naupawan na lang ni Papa. O di ka patuon ang ibuging bugibahak, ako jud mo pahak ng imong ahak. Matod pa nila. Hello? Diba? Ingana. Run or flee. Matod pa, likahi. Batan kong kailipin. Hello? Kay mo unay makapa, hugaw nga dili ang Ginoo kagamit imbes mo gamit ang Lord dili kagamit gusto ka magpanggamit sa Lord ayaw lang sa kadili pa mo ka surrender na hello gusto ka magpagamit sa Lord ayaw sa kay murag di pa man ka pwede mabuta taon niya instead ingon siya Ginoon pursue righteous living isa kinahanglan magpadayon ka sa pagkinabuhi nga matarong ito ganina tarungon gitong mga sa to katong pangit ganina kinanglan nga itarong to siya mo undergo fire water and then duk diri duk dito unya ibairon na pud siya kay para dili siya mag-rough anda ka na siya hallelujah sa to pursue righteous living faithfulness pagkamatidog gugma and peace mo gusto ni Lord nga naa ni makita sa tong kinabuhi enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts ingon ni Lord kinanglan magkalipay ka mag-uban-uban atong mga taong naiputli nga kasing-kasing. Sa ato pa, kung ang imong kauban, pulos to mga yaga-yagaon, mga dautan, it means ingana po ka. Hello? Ato, birds of the same feather flocks together. Kung itsa imong ganaha, uban-uban, na may nga nagka-Christian ka, agoy ka pakaulaw ka ra. Tinuod dili. Yes, bagay nga magsagot, Christian makuno to. Nga na to, kung murag, mayon ka nga, murag, maka-question ka, damor ang Ginoo, wala nalipay. Wa ko nagdahom. Dili siya gahom. Dili siya gauli. Hello? Unsay timailhan ang Espiritu sa Ginoo, dili na sa ato nagmanifest. Katong prodigal son nga di nagpuyo sa balay, kanang di naganagpuyo sa balay kaya uban balay, di na maayong talimadun ba? Kaya di siya gusto makita ang ibinuhata, dili siya gana sa balay, kaya dito sa balay. And that is not a good manifestation. That is a very alarming situation. Kung sa gidangatan ang mga taong ingana, mga anak ingana, maayo ba ang dangatan? Hello? They don't love to stay in the home. Dili sila gusto nga badlong. Dili sa gusto masugo. Nabuutan sa uban. Ang uban po di po buutan sa uban. Kung saan man ka nga best na, Christian man ko. Christian man ko. Proud ka pa sulti Christian. Yawa na din kay uli-uli is bolay. Buat kay tabang-tabang is bolay. It's a Christian. Hello?
Enjoy the company. Magkalipay ka, maguban-uban at mga tao nagtawag sa Ginoo nga may putli ang kasing-kasing. Ikaw ganang uban na nila. Okay. Pagkanahan. Nga naman, something wrong with you. Something is wrong with you. There's something inside you. Something is inside you. Somebody's inside you. Tingnan mo kagawas. Let's move to the next one. And verse 23 to 24, again I say, don't get involved in foolish. Ingon si Lord, ayaw pag-apil-apil sa kinabuang. Ayaw pagkabuang. Ayaw kung pagbinuang. Ayaw, don't get involved in foolish. Ayaw pag-apil-apil sa mga kabuang, binuang o mga buang-buang. Ignorant arguments that only starts fight. Ang mga pakiglalis nga magsugod o away. Muna siya. Kana mahilig kaayo, magsige pangaway. Mayroon ay kaglimpyo. Di ba? Sa to, out from the abundance of your heart, the mouth speaks. Gikan sa imong kasing-kasing mo daw sa baba. Sige na kapangaway, sige na kapangilabot, sige lang kag negatibo ko na huna ng mga tawhana. It means there's something wrong inside. Hello? Di ba katong gipangbitay ganina? Wala pa to na continue ang process ato. Di ba? Ang nahuman og process gisulod na si Lupin. Gisulod sa cartoon. Presentable na tan-ang. Presentable dili. Presentable dili. Ang wala pa nahuman presentable dili. Ang wala pa nahuman process presentable dili. Dili. Muna nga, it's a long process. Na kung di ka kaagwanta, nyo gusto na ka magpagamit sa Ginoo, manang dili ka kung kamalahutay, nga naman, kaya wala gani ka nalahutay sa process, malahutay papagpag mulaton. Never. So, a servant of the Lord must not quarrel. Ang alagad sa Lord, di makiglalis. Ikaw may una-unag lalis. Ikaw una-unag gubot. Ikin maayo. Bisig ikaw sayo, ipalutaw, gini mo, ikaw sakto. Clean vessel di ay na, good vessel di ay na. Kabalong naging kang sayo. Di ba kanina? Si Juna? Oh, grabe kit siya. Matanaw ni mo ang kinabuhi ni Juna, digin maayo. Be able to teach, anda magtudlo. Ha? And be patient with difficult people. Nakay patient sa difficult people. Hindi lang. Yung mga panausa mo, kanang usay bitaw ka na, magtinawhanon bitaw ka. Ngayon ta nga, hindi na ko. Ikapoy na ko. Hello? Yung pala paulit-ulit na lang. Naulit na ko. Paulit-ulit na lang, naulit na ko. Diba? Pati sa to, be patient with difficult people. Kinanglan magtiyaga ka. Kinanglan nagpasensyuso ka sa tao mga lisod ka ay dalon. Nga naman. Ingana po ka, makafeel ka. Ingana po akong gipati. Ingon si Lord. Ano makafeel ka? Ingana akong gipati. Naglisod ako gano'n sa mga tao. Pero I need to because I love them. Hello, without love, you could not able to serve. Next verse. Hallelujah. So pass the test, the process. Ingon pa ni Lord. 1 Timothy chapter 10, 3:10. Before they are appointed as deacons, let them be closely examined. So before sila nga i-appoint nga deacons o mga diakono o nairanggo sa simbahan, na ay buluhaton sa simbahan, na ay minister sa simbahan, isa to, let them closely be examined. If they pass the test, then let them serve as deacons. Na ay qualification sila, na ay mga test, na ay process. Next verse. The next slide, the NLSB. Okay. And let them also be tested first. Ingon si Pablo kang Timoteo. Timoteo ay patakatakag appointee ang mga katawhan nga diin magpagamit. Let them also be tested first. Kinanglan matistingan sa siya. Let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Nine qualifications si Lord. Before, part of the qualification ni Lord is sanctification. Part of the qualification ni Lord is sanctification. Na-sanctified ka. Ma-sanctified ka. Dili ta ma-sanctified kung di ta mo-undergo fire. Mo agig water. Sa to. Asay una. Ganina. Water or fire? Fire. Gikan sa fire nga pwedeng inita nga gabaga-baga. Tuslob sa tubig. Nagbukal-bukal taon ang tubig.
ta ni Lord, ginagduktok ko ta, itsa ta dito sa tubig. Mabugnawan sa salamat, bugna ang wali. Uy, Lord, init na po ng wali. Ano man, gi-process ko. Amen ba? Hello? Kuya, ang simbahan na tanan. Hospital, processing, lupon, kinay husayon, unsa pa na, health center, nga mga tambal. Naatanan! Na kung ikaw, dili ka vessel nga nakapasar sa testing ni Lord, sa process ni Lord, how can you handle different situations, different problems? Na ikaw mismo, problemado ka. Hello? Masita, golden vessel kipangita. Ngay bulangon kasing-kasing nga kaya niya matda babuhat kay ngano man kinahanglan buhat mo. Hello. Amen. Next verse. So godliness, godly living, unsa man qualification ng godliness, makita ang pagka-Dios nun anang tawhana. Mo nang gusto ni Lord nga vessel nga nagpuyo ka godly living dili minaro ang imong pagkinabuhi. Godly living. Nagbinaro ka. Dili na godly living kung naay kamaruan mong pagkinabuhi. Godly behavior maayo imong batasan. Di ka ikaw gaunang pangaway. Godly character, godly purpose. Diyos na nang imong katuyuan. Nga ako mangalagad di ko sa Ginoo di kay nangalagad ko sino kay naibog ko na sina di ko gusto malagwan ato ni kay arang-arang pa ko na nga ano palabaw ko. No, kabalo sila sa motibo. Hello. Godly looks. Imong hitsura. Di kayo na usulit sa Kristiyani. Mura magbutangay. Mura mag adik ko hitsura. Hello. Diba godly looks? Bisa Kristiyani. Mas katuuhan ng bili. Mura di ko kasali. Ito. Sanina, pulos, mga tato na satanic, demonic, Christian, kuno pagkaungaw ka, eh. Hallelujah. Ha? Christian. Yang imo na yung tato, puro satanic. Imo sanina, puro satanic. Oh, there's something wrong. Godly looks ba yan? Godliness, may pakita mo eh. Satanic. Demonic. Sakto, dili. Hello? Ilaron po ng Ginoo. Ginoo di kailan. Hello? So, upat ka godliness for the company sa next verse. Hallelujah. So, yun din 1 Timothy 5:22. Never be in a hurry about appointing a church leader. Tingnan ni Lord si Timothy. Sa ayaw pagdali-dali o pag-appoint o mga church leader. Do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Sa aron gadili ka makaambit sa sala nila na hindi pa appoint. Ikaw manubag anak. Keep yourself pure. Sa pagpabilin ng putli. Kung patakatag appoint ka. Nya? Wala pa sila kuman sa process. Masis ang ministry. Mundang. CEASE. Hello. Masis niya pon sila. Mundang niya pon sila. Nga naman, they could not able to survive. Sa to, never be in a hurry. Ayaw pagdali-dali about appointing a church leader. Do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Let's move to the next. Okay. Taas pa ang kanani. Okay. In the NLT, I solemnly command you in the presence of God and Christ Jesus and the highest angels to obey these instructions without taking sides or showing favoritism to ikamo na siya. Mo man na usahay nga naay problema kay tungod lagi sa favoritism, kadili pa unta pwede imo nang i-left up. Pwede dili. Sakto dili. Hello. Tungod kay close mo, favoritism, imo nang i-left up pero dili pa dai pwede. Adto ba nga sa ino di pa pero sa imo pwede na. Kinsa may dapat mo approve? Ikaw or si Lord? Si Lord. The question is he approved by the Lord? Is God approved of him? Ni-approve ba sa iyong nauhana? Aprobado nimo, aprobado sa kinsa pa kauban sa church. Is it approved by the Lord? Amen. God is the boss and he must be obeyed. Hello.
Next verse. Okay, now this one, ingani siya. Kini nga story, kasabot sa kaya ni. Acts chapter 8, verse 9 to 10. A man named Simon had been a sorcerer there for many years. Si Simon kuno, mamamarang, sorcerer, for many years. Dagan mga tao sa Samaria, nag-ingon nga grabe ni tawana, grabe na sikat kay siya. He's the great one, the power of God. Isa. And then they listened closely to him because for a long time. Ang mga tao naminaw ginugay ni Simon, hallelujah, because sa iyang magic, sa iyang gahong-gahong, sa iyang kailangan siya gahong-gahong. Let's move on tayo. Pasason na ito, di kita sa ba na. Now, matod pa, but now the people believe Philip's message. Apan, sa una, kung pa nagwali si Philip, ang mga tao gatuon ni Philip, ni Simon na sorcerer. Sa diyan nagwali ni sa Philip, because Philip's anointing is also great. He's a golden vessel si Philip. Grabe gani sa bukalit sa kanaw gani. Nag-adto sa pikas balay because he's a good vessel. Matod pa sa pulong. So, there is no bad account that we can read about Philip. Matod pa. O matod pa sa diyan nagwali na sa Philip. Many people believe Philip's message of good news concerning the kingdom of God. Dakan mga tao dito sa may balita, may tuwa sa gingalan sa Diyos. And the name of Jesus Christ, as a result, many men and women were baptized. Daghan mga tao, laki, babae, nabaptismuhan. Dituog na babaptismuhan sila. Next verse. Then Simon himself believed and was baptized. Oh! Naminaw po si Simon nga, mga barang, sorcerer, nituog po siya. Unya nagbabautismo. He began following Philip wherever he went. Naguban-uban siya ni Philip, isa asa pa yung si Philip. Nindot no? Pero, tanaw na itong nindot, basunahan. Okay, dili sabot nga, nabilib na ka, nababautize na ka, unya nagsunod-sunod na ka, okay na, akala natin okay, pero hindi pa yan tapos. When he was amazed by the signs and great miracles Philip performed, kaya uban-uban siyang Philip, kita mo siya milagro gihimo ni Philip. When the apostles in Jerusalem heard that the people of Samaria had accepted God's message, they sent Peter and John there. So, ang mga apostoles ko sa Jerusalem kadungog nga mga katawan sa Samaria, nidawat na sa mensahe sa Ginoo, ilang gipadala si Pedro o si John. Paingon dito si gaduan ni Philip. Next verse. As soon as they arrived, pag-abot ni Pedro o ni John, they prayed for these new believers. Ina-accept naman sila sa message. Wala pa nila accept ang Holy Spirit. Wala pa nila receive ang Holy Spirit. So, nag-pray si Peter and John, matod pa sa new believers, that they will receive the Holy Spirit. Receiving the gospel is not receiving the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit. Hello? So the Holy Spirit had not yet come upon any of them. Na-receive pa nila ang gospel. Ang Holy Spirit mo na usahay, wala pa tayo mga, dili pa ta kadong sa mensahe sa Ginoo mag-speak to us. The Holy Spirit, wala pa. Di pa ta kadong sa message sa Holy Spirit. Okay. So they had only been baptized in the name of the Lord. Kaya bautismo lang sila sa ngalan ni Jesus. Next verse. Then Peter and John laid their hands upon these believers. Si Peter o si John, muoy nang lihan sa mga believers, ito mga new believers, and they received the Holy Spirit. Nakadawat sila sa Espiritu Santo. Walay labot si Pedro o si Simon. When Simon saw that the Spirit was given, when the apostles laid their hands on people, he offered them money to buy his power. Nagsunod-sunod, believer na. Pero, di pa day tanto. Believer na. Uban-uban na sa apostoles, uban-uban na sa companies mga alagad si Ginoo. Pero wa na bautismo yung sulfate. Sa to katong fire ganina, baptism of fire and baptism of water, kinanang undergo ta. Kung di ta magpa-undergoan na, dili pa ta clean vessel, totally clean vessel. Kaya kung dili pa tayo nga na, ito na may something. Like, gusto ko deeper more, but I could not able to do it because there's something that is bothering us. The defilement, something spirit, the dirt, kanang unclean spirit nasa to. So, yun ito na, bautismo na, they receive the Holy Spirit. The cleanse, they receive the Holy Spirit. But Simon, nagwan-uban to sila. Wala siya dawat. Na-amaze siya. Ingon siya. Muhat, magilang taka. Tagay kong impartation sa imong power. Let's move on to the next one. Let me have this power to ingon si Simon nga mambarang.
So that when I lay my hands on people, they will receive the Holy Spirit. Apil pa niya. Siya, taga-ipog ko ng paul, bayaran ta kagwarta. Kaya kung magpantong ko sa akong kamot, ano yung mga tawhana, ina kung madawat ang Holy Spirit, apoy, kinuha ko kasayo pag ng tao niya. Apil niya, may mo siyang vessel, panudlanan sa anointing sa Holy Spirit. Di ka mahimo panudlanan sa anointing Holy Spirit. Huwag yung kasingkan, hugaw, yung kuna-kuna, hugaw, yung situdan, hugaw. Hinambugakan. Wala siya makita pagpaubos. Sa to, tagain ko aning gahong. Kay aron nga kung maglihans ko sa mga tao, madawat ng Holy Spirit. But Peter replied, may your money be destroyed with you for thinking God's gift cannot be bought. Sa, kanang imong kwarta malaglag. Kaya naguna-una ka, nga ang gasa sa Ginoo, mabayran. Dili mabayrag sa atin. Pero mas malagaran sa servicious Ginoo. Hello? Isa? May your money be destroyed, balaglag na imong kwarta. Mawa na imong kwarta. Kaya naguna-una kang ang gasa sa Dios, mapalit og kwarta. Next verse. You can have no part in this, for your heart is not right with God. Isa, wa kay labot aning ministry. Di ka pwede mangin labot, kay di ka pa pwede. Kay di pa ka maayong panudlanan. Di ka pwede, dili pa ka maayong panudlanan sa Espiritu Santo. Kay ang imong kasing-kasing hugaw. Sa, gunahan mo, limpyo kay sudlanan. Nya butangan nimo, hugaw nga sudlanan, butangan nimo limpyo. Dili, nga na sa Lord. Di siya makagamit sa ato kung naapay hugaw. Kay gusto niya nga, putli ang tanan. So, repent of your wickedness and pray to the Lord. Pag idungso sa imong pagkadautan, so naay kauban-uban, pero wala pa di ay nahashasi. Hello? And then, uban-uban lang ko, uban-uban. Sige, uban-uban, kamusta may pag-uban-uban? Naano ba, hasasan ka na ba? Hasasunon paghapon. Hello? Sige, magsimba ka na sa amin, kamusta man ang kinabuhi, bago na, nag-wars mo noon ka. Hello? Dili kita magpa-undergo sa process ni Lord. Hindi pa rin tayo magbabago. Ito ganina, grabe ito. Oh, so perhaps He will forgive your evil. Nabasig, pasayloan ka sa Lord sa imong dautan huna-huna. Yung mga panahon nga na, apin sa ito, may madasigod talaga ito siya. Nalipan ako madasigod, but in the sight of the Lord, it's not yet enough. That is not enough. You have more enough, hallelujah, to undergo my process so that you can be a vessel of my purpose. Hello? We are eager to be used, but we are not eager to undergo process. Amen. Eager ta nga magpagamit. Pero di ta eager magpa-process mo na. Mabalin-balhin na yung ta. Adi ko dito magsimba. Sige lang kung eager. Hello? Di ba kanina? Katong kanina sa to katong hait ganina. Katong na ito. Inadami ito ibangag para dito na to siya mupuan. Dito siya musagit. Depende din sa size. Pag-ato na ito. Di mga, sa to, mga tangtang na yun tong. Sa to nga tangtang. Ha? Mga tangtang, angay tangtangunon. Arong ulog daw imong beauty. Ngayon saan na ka di ba ulang ang beauty? Ang bis may mulupad. Ang mulog daw. Ibis beauty mulog tayo. Nabis na. Ahak na ni, mana pa yan. Ahak na ni. Naunsa na ni kinabuhi. Anak na igo-igo naman ko. Hello? Kaya i-process na ito ni Lord. So, wak na yun. Ako ragin ato nakitaan. Ako ang nakikita. Kaya hindi na ako magpakita. Ambat ni ba? Ako ang nakikita ka. Hindi na ako magpakita. At wala ka lang kita. Hindi ka magkakita. Hindi ka kumita. Kasi yung hita. Hello? Hello? Praise God. Vessel. Next verse. For I can see that you are full of bitter jealousy and are held captive by sin. Sa, kaya si Pedro, giulo-ulo ni Pedro sa, kaya nakita na ko, nga pulok ka sa pagkasilos. Grabe, bitter jealousy. Grabe ang iyong pagkasilos and are held captive by sin. Na nagsunod-sunod sa Ginoo, pero naapa ang sala. Nag-uban-uban sala. Di pa kabuhi
sa sala. Di ba kapoy sa sala? Sa to, I can see that you are full of bitter and jealousy. Hallelujah. And are held captive. Pray to the Lord for me. Ingon si Isay mo sa, lang, ang buik ko, Simon. That thing, that these terrible things you've said won't happen to me. Nahadlok siya, oy. Sa to, nga ikaw malaglaw, bakit abot na ni? Na yung mga panahon, kadi ma-rebuke tas alagad sa Ginoo kaya ngay ta rebuke aron makorek ang atong wrong understanding and wrong nato nga mga motibo. Because that's part of the cleansing. Kita, ay di nak masimba din ha kay sige ra jud ko padrumon may tong to speak kasi ko pikon nan sige ganun go do ko di ko kay gusto ko sige lang ko kon ito speak pikon pa jud ko hapon pa jud ko. Muna, isang hapon ba ko, okay na sila, hapon ko ito nga, alas ay bahala niya, magbinog hapon. Next verse. So, Simon was converted back. Convert na si Simon. But his heart was not yet right with God. Converted, pero yung kasing-kasing, wala ka na matarong. Kaya wa pa na, umano process. Or wala pa nagpa-process. Verse 21, yet he has evil thoughts. Unang-una niya, dautan pag yun. Full of bitter jealousy. Bitter jealousy. Mura ba, nalupikan, kung ano. Na-jealous. Envy. Captured by sin. Nabihag sa sala. Gusto ni Lord na kinintanan mga has-has ni para ganina. Diba? Pero itong nagkutay-kutay ito. Musa ito nagkutay-kutay. Katong gi-remove. Pero, every time magkutay-kutay na remove, makita ng beauty. Hala, nisinaw na. Amen. Hello, gusto mo? Di ba nindot kita tanawang ganina? The message is so powerful, so great that we can understand how a vessel can be used by God properly, efficient, and effectively. Next, move to the next verse. We are about to do. If you keep yourself, you will be a special citizen for honorable use. Magamit ta sa Ginoo. Magamit ta sa Ginoo nga. Dili na ta dali masakitan. Kanya agi na tagkasakitan. Wow! There's a process na agian nato. Wow! Amen! Hello! Di na tamabag-og sakitan kay naagian na nato tanan. Kung gusto ni Lord nga magpailalom ta sa iyang mga kamot, magdugot ta sa tong babalingon nga mudakon ta ni Lord kay gusto niya gamiton ta niya. Okay, sumpay na pa. But let's end this one. Let's all stand up. Oh, glory to God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Stand up and meditate on the message of God this morning, brothers and sisters. Kitang tanan gusto